May kasabihan na familiarity breeds contempt. No? Yung daw pagkakilala sa bawat isa ay nagbibigay ng limitasyon. No? So, halimbawa na ibinigay sa atin dito sa Ebanghelyo ay tungkol sa kanilang karanasan kay Jesus. No? Kasi yung kanilang pamamaraan ng pag-iisip. Kilala ko yan. Dahil sa pagkakilala nila kay Jesus, ano nangyari? Ay nililimitahan nila si Jesus. Ang tawag na natin dyan ay kinakahon. Kinakahon. Kasi yan lang. Ito lang yan. Ganito lang yan. Kung minsan, bahagi rin mo, mas pinaniwalaan natin yung mga taong hindi natin kilala. Kasi hindi natin kilala. Kapag kilala natin, kilala ko yan, hindi naman ganun yan. Pero, kung minsan, hindi natin kilala, pinig tayo. Wala na tayong background doon sa tao na yan, kung talagang ang sinabi ba niya ay totoo o hindi. Bahagi o. Ano yung hamon na pinapakayo ng buong may kapal? Muna, yung pagkakilala sana natin, maging sa tao o sa mga bagay, sa mga kaalaman, ay magdulot sa atin ng pag-undan. Alam niyo, maganda yung unang pagbasa eh. Bakit maganda yung tinutugo sa unang pagbasa? Kasi ito ay patuloy na, kasi ito ay, kung naiintindihan natin yung unang pagbasa, ano binanggit sa unang pagbasa? Binahagi rin mga piyesta sa lumang tipan. Yung iba natin mga kapatid, na akala nila marami silang alam sa banal na kasulatan. Ano sabi sa kanila? Wala naman sa banal na kasulatan yan. Kasi na, may limitasyon ang kanilang pagkakilala. May limitasyon ang kanilang pagkaunawa. Samantalang mula pa sa lumang tipan, doon sa pinahayag, mula pa doon ng pagkaalis ng mga Israelita mula sa Ehipto, habang naglalakbay sila patungong sa lumang pangako, hindi pa sila nakarating doon eh. Pero ito yung sinabi ni Jesus, piyesta, magdadala ng pagkain. At hindi lang isang araw, 8 days. Yung pinaka-main celebration na yan sa pinaka-walong araw pa. Sino ba yung nagpipiyesta ng walong araw? Wala. Pero sa lumang tipan, kaya huwag niya sabihin na, wala sa banal na kasulatan niyang piyesta. Pero kuminsan yung mga kapatid na rin nagsasabi, walang piyesta. Ano yung piyesta naman? Pero yun ang ibig sabihin, yung ating kaalaman should not limit us. Hindi dapat yung naglalagay ng alin ng pagkakahon sa tao, sa pangyayari, lalong-lalo na sa pananampalataya. Yung pananampalataya natin na hindi nagkakahon sa atin. Huwag natin kalimutan yan. Kasi yung tingin niya mga hulyo kay Jesus, yan, anak ni Maria yan. Yan, anak ng karpentero yan. Ito yung kanyang mga kamag-anak, hindi ba? Bahagi yun ng pagkilos. Kung kutusin na, dapat mas makakutulong sa atin kasi kilala natin. Mas maging maliwanag sa atin na, dahil sa kilala natin, alam natin na doon lalong higit na uunlad yan kasi ito yung kanyang galing. Ito yung kanyang galing. Sayo, paniwala tayo kapag may mga taga-ibang lugar na hindi natin kakilala. Pero kung kuminsan yung mga kamag-anak natin, kaibigan natin, minamaliit na natin.
mali. No? Hindi ganoon yung dapat na maging bahagi ng ating pagkilos sa daigdig na ginagalawan natin. At yung pananampalataya natin, ay isang pananampalataya natin, ay nagpapaanyaya sa atin na na doon tayo higit na lalago mula doon sa pagkakilala natin sa bawang isa. At doon natin higit na pangalagaan. Ito ay hindi dapat na maging daan upang magbigay ito ng kung tawagin natin ay silid. Hanggang dito ka lang. No? Hindi. Sana makita natin ito pa. Baka pwede ka bang mag-expand. Baka pwede ka bang lumago. No? Baka mas lalo na siguro kapag sinabi natin mas pwede kang magbago. Yun naman yung huwag natin kalimutan. Yung ating familiarity, yung ating pagka-alam, yung ating pagkabihasa na masasabi natin at masabi natin sa mga bagay, tao, pangyayari na higit na alam natin ay lalong magindaan upang tumulong tayo sa panawagan ng paglago. Pangalawa, bahagi yun na kung saan ay huwag natin kalimutan na sabi nga rin sa Ebanghelyo natin na hindi sila naniwala kay Jesus. Ang kanilang tinatawag na hindi pagkilala sa pagkilos ng Diyos sa gitna nila, lalo-lalo na sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya sana po, bahagi na huwag natin kalimutan na kinakailangan maging aware tayo. Saan tayo dapat na maging aware? Sa ating mga tinatawag na personal biases. O kung tawagin natin ay personal preferences. May kanya-kanya tayong preference. Ito, mas gusto ko ito kaysa dito. Ito, sabi nga natin, ayaw ko rito kaysa dito. Bahagi yun ng buhay. Bahagi yun ng buhay ng pagkilos natin sa daigdig na ito. Ano ang sabi ni Cardinal Tagle? We are influenced by the people we influence. Para kasi ang mundong ginagalawan natin ay hindi natin namamalit. Akala natin nakaka-influensya lang tayo sa mga taong i-influensyahan natin. Hindi natin namamalayan natin yung mga taong i-influensyahan natin, nakaka-influensya sila sa atin. Ang kanyang image dito ay kung tawagin natin paghahabi. Paghahabi, yung tapestry, yun kung makita natin yung paghahabi. Sa mga katutubo, naghahabi yan ng tawag nito, yung ating kumisan ay yung ating sa Mindanao, yung parang ginagawa ng ang tawag doon, yung tinatakip, pumapasok sa loob, kung isang ginagawa kumot. Malo. Iba hinahabi yun, di ba? Merong iba doon na kuminsan, iba damit. Hindi baron, kung lutusin, hinahabi rin yan, kaya sa atin. Dinilagyan din ang design. Pero sa akin kasi yung baron, more on isa ang kulay. Pero sa Mindanao kasi, medyo mas makukulay. Nakikita natin na para din kumisan ay painting. Yung bawat kulay ay nagbibigay ng ganda sa paligid na kulay.
So, bahagi yun. Kasi kapag puti, lahat yan puti, hindi mo makita yung kagandahan ng image. No? Pero kapag yan ay puti, at ang gilid niya na itim, or vice versa, doon nakikita. No? So, ang tawagin po natin ay tapestry. No? Yung paghahabi. No? Mayroong bahagi ng sinulid na ito na nagiging bahagi ng sinulid ng bawat isang nagiging kahalubilo ng bawat isa. Kaya sana makita natin yung ating pananampalataya na alin. Hindi lang natin hinuhubog yung ating sarili, ngunit yung hinuhubog natin yung alin, yung komunidad na kinabibilangan natin. Ng pagkilos natin sa daigdig na ito. Tayo kasi umisan, sabi nga umisan, may pagkaparasay tayo eh. Pag sinabi natin parasay, ako lang ang magaling. Ikaw, pangit ka. Yung umisan tayo eh. Pagalingan tayo, hindi. Bahagi mo siguro, kaya siguro pangit yan. Kasi lang, bakit hindi namin tinutulungan na bumalik yan? Yung ating pananampalataya ay isang pananampalataya na nawa makita natin na yung presensya ng Diyos sa bawat isa sa atin. Yun yung kakulangan ng mga Hudyo. Hindi nila nakita yung pagkilos ng Diyos kay Jesus. Bakit? Meron na silang bias. They preferred not to believe. Ang kanilang pagpili ay nakabase na. Kaya kahit anong makita mo, kahit na nakita nila ay puti, ang tingin nila ay itim. Hindi, puti yan eh. Bakit itim ang nakita mo? Kasi nagpadala ka sa bias mo. At kinakailangan maging aware tayo doon. Kasi baka mamaya hindi natin namamalayan. Na yung pagtingin natin sa bawat isa ay hindi nakabase sa katotohanan, kundi nakabase sa gusto lang natin paniwalaan. Kaya mag-ingat tayo. Kasi sabi na natin, yan ay very gray area kung tawagin natin. Kung siya hindi mo malaman kung alin yung tunay at saka kung alin yung tunay divine. Pero kapag naging aware ka, ang tumatakbo sa akin dito ay bias ko. Doon natin ma-determine ang tunay na katatayuan kung talaga bagang kumikilos